praise the Lord. So you all doing okay? Okay ra ba ang tanan? Think you can hide there? I can still see you. Oh, di mo makatago diha sa likod kay makita gyapon kaniya. Amen. So having Maan and having our family come and share, this is what normal body life looks like. Amen. No, so ang kining pag-anhin namo diri igsoon nga lain-lain ang mag-share diri sa tubangan kay ingani gyud ang normal nga itsura sa lawas ni Kristo dapat. This is why we need the fivefold. We need different flavors. Amen. Mao ni ang rason nga magikinahanglan nato ang 5 ka pilo kay nagkinahanglan ta sa lain-lain nga putahe. See, God didn't create the church to only have pastor only do everything. Amen. Kay wala gibuhat sa Ginoo ang simbahan igsoon nga ang pastor lang ang mubuhat sa tanan. In fact, every one of you is supposed to be doing your part. Every one of you Amen. is supposed to be doing your part to build the body of Christ together. Amen. No sa pagkatinuod igsoon, ang matag usa kaninyo nga naa diri karon dapat nga naamoy ginabuhat para sa pagtukod sa giharian sa Ginoo. Matag usa kaninyo. So I love to hear different people, different flavors to share. No, so ganahan kayo siya makadungog ug maminaw sa lain-lain nga mga tawo. Different personalities. Mag-share tungod kay lain-lain ang personalidad, lain-lain tag kinaiya, lain-lain ang ato ang lasa, mga experience. So lain-lain nga putahe. Maan can give you a serious message and make you laugh di ba? while she's spanking you at the same time. No, so si Pastora Maan, pwede siya maghatag og gahi nga mensahe, pero gipakatawa ta niya, pero wala nimo na sinati nga dapi na diay ka. Diba? Yes. So I'm not the one to make you laugh. Pero si Daddy dili siya mo'y tigpakatawa nimo. I'm the one to make you cry. Siya mo'y makapahilak nimo. Amen. Wait till you hear this message. You had your salad. Nagsalad naman mo. Pero nakatilaw na taog salad. It had some carne in the salad. No, din ay karne to nga salad. But now I'm going to give you carne. So karon, karne na pud talunlon karne. I'm going to make you chew. No, so patrabahoon yung kaniya, pausapon yung kaniya. Kay katong salad pwede ra man to nimo tonlon diretso. So we're going to continue in host the Holy Spirit in chapter 1. So magapadayon ta sa paghisgot may tungod sa pag-abi-abi ug pagtagad sa balang espiritu. Magsugod na sa kapitulo 1. Because the most important thing you can do as a Christian is to develop your personal relationship with the Lord. Tungod kay isip nga Kristohanon igsoon ang pinaka-importante gid kaayo nimong pwedeng buhaton or ang pinaka-importante nimo sa imong kinabuhi mao ang pag-ugmad ug suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. And nobody can do it for you. Dayon, walay bisan kinsa nga pwedeng mubuhat ana para sa imuha. In fact, igsoon, I'm going to say without intimacy, there's no point to being a Christian. There's no point to going to church. There's no point to having church if we don't have intimate relationship with God. It's all a big waste of time. No sa pagkatinuod igsoon, walay pulos ug walay punto ang imong pagkakristohanon, walay pulos nga tigsimba ka, walay pulos nga naa ka diri kung wala po kay suod nga pakighigala sa Ginoo. Kay nagsayang ra ka sa imong oras. Because each one of you has a destiny. Each one of you has a purpose, and without intimacy, you will never fulfill your purpose, your God-given destiny. No, ano nga sulti na niya igsoon, tungod kay matag usa nato nga naa diri, matag usa ka Kristohanon, na itumong og tuyo og plano ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Na siya kapalaran nga giandam sa matag usa ka nato. So kung wala tay suod nga paghihigala sa Ginoo, di gyud na matuman sa ato ang kinabuhi. Okay, so Ikson, remember John 17:3. What is eternal life? No, kahinomdom mo sa ato ang nahisgutan sa milabay nga mga bulan, Juan 17:3. Unsa ang kinabuhing walay katapusan? What is eternal life, Ikson, according to John 17:3? Sumala sa Juan 17:3. So say, unsa daw ang eternal life? To know nga mailhan. Anybody, you got it?
You got it? John 17:3. Kasi nakakita sa Juan 17:3. Why you not look it up on your phone? Amen. Can you put that up on the screen? Sige, pwede na ito ibutang diha sa There it is. yun. This is eternal life, No, so mao kini ang kinabuhing walay katapusan or ang kinabuhing dayon. that you may know, that they may know you. So you have to ask yourself today, do you know Him? No, so mao daw ni ang No. itsura. Do you know Him? Do you really know Him? No, Or na- do you just know a lot about Him? No, so kinahanglan nato ni pangutanon sa tong kaugalingon igsoon kay sumala ni Juan sa 17:3, mao kini ang kinabuhing walay katapusan nga mailhan nimo siya. So karon ang pangutana sa tong kaugalingon tagsa-tagsa ta mangutana sa tong kaugalingon, nakaila bagyud ko sa Ginoo kanang personal, suod bagyud akong pag-ila sa iya or nakaila lang ko mahitungod kaniya or nakabalo ra bagyud ko mahitungod kaniya. Lahi man tong nakaila gyud ka personal kaysa atong nahibawan ra nimo gikan sa usa ka tawo nga nakaila. Isn't this fun, Ixoon? Isn't this fun? Di ba lingaw? Isn't this fun? Yeah. It's a lot of fun for me. Amen. I want to see the body of Christ grow and fulfill her destiny as the bride of Christ. Amen. Kay gusto niya makita ang tibuok nga lawas si Kristo igsoon, kitang tanan nga motubo ta og mohamtong ug matuman nato kung unsa ang kapalaran ni Kristo para sa atoa. So, Ixon, how can you know Christ? How can we as a people of God know Christ if we spend no time in relationship with Him and we only go to church once a week? No, so karon ang pangutana, unsaon man nato nga makailata nga makaingon ta nga nakaila gyud ko sa Ginoo, pero wala tay oras o panahon para sa Ginoo dahil ang atong pag-ila sa Ginoo madomingo ra. So we've given you the material to learn, to begin to learn how to have intimate relationship with Holy Spirit. No, so naghatag mi ninyo og material aron nga magkat-on unsaon di ay pagsugod nga makapatunta og suod nga pag-ila sa balaang espiritu. And every month when I come here, I tell you, you want material? Give me an email. I'll send you a free translated into Cebuano material. But guess how many actually email me? No, so kada bulan 0. Kada bulan inig-anhi namo diri naga-offer me nga kung ganahan mo ani nga material, kung wala mo'y kanang physical nga copy sa libro, nagdasig mi nga hatagan mi ninyo sa inyong email or mag-chat mo ni Daddy sa Greater Works Healing nga Facebook kay pasahan mo og libre dayon gihubad na sa Cebuano nga libro ani nga libro. Pero tag naa pila ka buok ang nag-chat. Botlog. So what message does that send me? No, so unsa man nga mensahe ang bot pasabot ana? Walay interest. How do you say I don't care? Wa koy Wakoy labot. labot. Dili lubot, labot. Labot. Kana. Wa koy labot. Wakoy labot. Mura maglubot paminawon. The message is from you, I don't care. I don't want to learn how to have a relationship with God. Oh. No, so I just want to stay. I want to be comfortable because walking with God is lisod kaayo, grabe. Tinuod, no? So, buot po sabot, ingana ang mensahe nga ginapaabot nato nga kung dili ta maninguha nga magbaton og suod nga pakikigala sa balang espiritu, mura tagaingon nga ay dili ko ganahan nga masuod sa Ginoo kay lisod man na. Okay, so now let's turn to 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Diata sa unang Korinto 3:1. Get ready, Rajalo. Get ready, son. There's about to be an explosion. Amen. Ang buto ta dire. Praise the Lord. 1 Corinthians 3:1. Okay. Remember, this is the word of God. This is not me. Inumdumi nga pulong ni sa Ginoo ug dili ni siya. Dili ni gikan sa iya. But I will tell you, this is how I see the body of Christ around the world today. I will clarify that.
This is how I see the general body of Christ Apan, around the world. Apan musulti gayud siya nga mao kini ang iyang panglantaw, kini atong basahon kay mao ni iyang panglantaw sa kinatibuk-an nga lawas si Kristo sa tibuok kalibutan. Because we don't know our purpose, we don't know the Lord, we don't know why we go to church. No tungod kay wala ta nakabaloon sa atong tumong, wala ta kaila sa Ginoo, de wala ta kasabot nganong isimba man ko. But we don't have to stay that way, Igsoon. Pero dili kinahanglan nga diha ra ta kutob igsoon. Okay. However, brethren, I could not talk to you as spiritual men, but as to non-spiritual men of the flesh, to whom the carnal nature predominates, as to mere infants in the new life in Christ, unable to talk yet. No bisan pa man Adam I amplified. ikan sa amplified nga hubad, bisan pa man akong mga kaigsuonan, dili ako makasulti kaninyo isip nga mga espirituhanong mga katawhan, apan hinuon nga sama lamang kamo sa dili espirituhanong mga katawhan sa unod, kansang ang mga karnal nga kinaiya mao'y nagdominar, nga sama gihapon sa mga puya sa bagong kinabuhi, diha kang Kristo nga dili pa kabalo manurya. So this is Paul the Apostle. So kini gikan kang Apostol Pablo. He's talking to the church in Corinth. That's why I don't want that fan blowing over here. Keep blowing my Bible. Unless I have something I can put on it. What if I switch sides? Let's try Yeah. that. That. Okay. So it says, you see, as babies in Christ, but as people of the flesh, see, as long as we don't know the Lord, as long as we don't know our purpose, as long as we don't know why we go to church, what God's plan is for us as His bride, we are still babies in Christ. So hangtod igsoon nga wala pa ta nakaila, nga suod nga pag-ila sa Ginoo, wala ta kabaloon sa atong tumong isip nga Kristohanon, wala ta nakasabot, ngano nga nagsimba di ko, unsa di buot pasabot kung mahimo kong Kristohanon, puya ra gyud gihapon ta. Verse 2. Sa 2. I fed you with milk, not solid food, for you are not yet strong enough to be ready for it. But even yet you are not strong enough to be ready for it. Gipakaon ko kamo og gatas, dili solido o gahi nga pagkaon tungod kay dili pa man kamo kusgan, dili pa igo ang inyong kusog nga mahimong andam alang niini. Apan bisan pamanggani, karon dili pagihapon kamo lig-on or isog or kusgan nga mahimong andam para niini. Why are you so quiet? Anong iluman ta? We can relate a little bit. Makarelate ba ta? No, makaingon ba ta nga, igo ko, ako na siya. Uh-huh. Amen? Amen. Verse 3, it gets better, Igsoon. Sa 3, magkanindot pag yun ni. For you are still unspiritual, having the nature of the flesh under the control of ordinary impulses. For as long as there are envying and jealousy and wrangling and factions among you, are you not unspiritual and of the flesh, behaving yourselves after a man's standard and like mere unchanged men? Ouch. Sakit. Agay. No, agay, no? No, tungod kay, kamo mga dili pa man espirituhanon, nga nagbaton gihapon sa kinaiya sa unod, ilalom sa pagkontrolar sa mga ordinaryong mga pagsugyot, tungod kay hangtod nga adunay mga panagbingkil, mga kasina, o pagbahin-bahin diha kaninyo, dili ba mga dili kamo espiritual, o nagkinabuhi subay sa unod, nagpakita kamo nga ang inyong mga batasan, ilalom gihapon sa sumbanan sa tawo, o parihas sa mga tawo nga wa pa mausab. Agaray. So do we have any jealousy in the church? Naa pa ba ni? Kanang kasina sa simbahan? Gayud? No? Naa pa ba ni? Naa pa ba sa simbahan? Sa kinatibukan ba? Naa pa ba ni mga kasina? Diyo ko ganahan anak ni Kuan. Kay Kuan siya na siya. Kasina, mangguna. Kasina, man na. Diyo ko ganahan anak ni sister. Kay kusog kayo siyang tingog. Nasina lang yun ka. We have any wrangling, Unsa na? strife, Kanabang panagbingkil-bingkil ba? flesh? No? Oh. Kanabang panagbingkil-bingkil ba? Hindi ko diya mulingkod. Hey, I want you to grow up, and this is what I expect you to do. No? I'll do that again for you. No? Was that not good enough?
Do I have to do it again? Pag ang pagwali ba kay gahi-gahi, bisan gani gikan kang pastora, pag ingon ta nga, manubo ta, kinahanglan nga magbaton tag responsibilidad, mangyamid na dayon ta. I need you to grow up. I need you to grow up. Okay? You need to grow up. No, I don't want to grow up. I don't, it's too hard. I want all the blessings of God, but no responsibility. No? Pag nga natong kinaiya ba, walihan ta, nga manubo ta, kinahanglan mo tubo ta, isip ka Kristohanon. Pero unsay ato ang mga pamatasan, dili ko ganahan mo tubo, di ko ganahan og responsibilidad, pero ganahan ko panalanginan, pero ayaw ko tagay responsibilidad. Have you read the Bible, Igsoon? Nabasa ba nimo ang Biblia, Igsoon? Do you know what your responsibility is? Nakabalo ba ka unsay imong responsibilidad? Or mga responsibilidad? Or you might know your responsibility, but you still don't want to do it. O ka, tingali, kabalo ka, nga naa kay responsibilidad, pero di ko ka ganahan mo tuman sa imong mga responsibilidad. Why you yell at me, Pastor? Pastor, why you yell at me? Kana, You want me to grow up? But I don't want to grow up yet. I'm only 65. ay, grabe naman na, oy. No, pag for example, makasabaan ta ni pastora, mayngon ta nga, pastora, anong imo mo kung ikasabaan? Kaya ubos yun kay ko sa imo, no? Dayon, dayon ta. Mayngon man si pastora, nga nahigugma manggug ko nimo, kinahanglan ka na ko pitiun. Nya, mayngon ko nga, pastora, dili ko ganahan mo tubo, 65 pa ko. Bata pa ko. No. So I noticed when I came in the door, there's a baby bottle sitting back there. Aman? And Sa likod? she made sure to tell me that's not hers. That was her baby. Ganiha daw, pag sulod niya ganiha, na daw beberon diya sa likod. Then, gisigurado yun daw nga, kanang giinan yun si daddy nga, uy, dili na ko ha. Sa bata na. Yeah. So do you understand, Ixon, how important it is that each one of you take responsibility for yourself Amen. Nasabtan ba and nato? do the will of God? Amen. Nasabtan ba nato igsoon nganong unsa gyud ka importante nga kita magbaton ta og responsibilidad, mahimot ang responsable nga mga Kristohanon ug mobuhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Okay, let's go to verse 10. Diyan na sa Gs. According to the grace, the special endowment of my task of God bestowed on me, like a skillful architect and master builder, I laid the foundation, and now another man is building upon it. But let each man be careful how he builds upon it. Sa Gs. Sumala sa gasa o sa grasya ang espesyal nga pag... 10. Verse 10. 1 Corinthians 3:10 gyapon. Sumala sa grasya o sa grasya ang espesyal nga paghatag sa buluhaton sa Ginoo nga gihatag niya kanako sama sa usa ka hanas nga arkitekto ug maayo nga magtutukod akong gipahimutang ang pundasyon ug busa karon lahi na usab nga tawo ang nagtukod ibabaw niini. Apan tuguti nga matag usa ka tawo mahimong mainampingon sa unsang pamaagi nga siya nagtukod ibabaw niini. So, Ixon, what Paul brought to the body of Christ was revelation directly from God on what the purpose of the body of Christ is, how they are to conduct themselves, how they are to grow, and what their responsibility is. So ang tanan igsuon nga gisulat o gisulti ni Pablo kay usa ka direkta nga pagpadayag gikan gyud sa Ginoo sa kung unsa diay ang tumong sa Kristohanon, unsa diay ang porma kung mahimot ang Kristohanon, naa tay responsibilidad, unsa diay dapat natong buhaton kung mahimot ang Kristohanon. Kana tanan gitudlo na ni Pablo sa simbahan gikan gyud diretso sa Ginoo. Okay, so Paul laid the foundation through direct revelation from the Lord through the epistles that he wrote to the churches. So si Pablo, nagpahimutang siya sa tanan nga pundasyon. No, sa una gyud nga pundasyon, aron nga tukuran, isip nga
kanang direkta or straight gyud nga pagpadayag gikan sa Ginoo pinaagi sa mga sulat nga iyang gipadala ngadto sa mga simbahan nga muna atong gitawag karon nga mga sulat ni Pablo. And what we see in most of the churches, more than 90% of churches today, is disregarding the foundation and try to build the body through the wisdom of men instead of by revelation of the Holy Spirit. Kung unsay atong makita karon igsoon sa kinatibukan nga lawas si Kristo nga ang pagtukod sa simbahan karon lapas gani sa 90% sa mga kasimbahanan gitukod pinaagi sa kaalam sa tawo imbes nga gikan sa direkta nga pagpadayag gikan sa Dios. And the foundation is the fivefold. Ug ang pundasyon igsoon mao ang lima ka pilo. Okay, Ephesians 2:20 says that the foundation is built upon the apostles and the prophets. No, so ang Efeso 2:20 nag-ingon nga ang pundasyon ang simbahan gitukod diha sa pundasyon nga mao ang mga apostoles ug ang mga propeta. Yet much of the church denies that there's even apostles and prophets today. Apan daghan gihapon sa simbahan ang nagdumili ug nagsalikway nga aduna gihapoy mga apostol ug mga propeta karon. So the purpose of apostles and prophets is to lay the foundation, and then the other fivefold and the church working together, everybody, every part of the body working together to build upon the foundation Amen. that's already been laid. So ang trabaho gyud igsoon sa apostol ug propeta sila mo'y magpahimutang sa pundasyon. Ang pinakauna gyud nga hanay, ang pinakauna gyud na siya nga dapat buot pasabot mao gyud ang tumbanan sa tanan, dayon ang tanan nga gasa, apil ang tibuok nga lawas si Kristo igsoon, magtukod ibabaw ni ana nga pundasyon. Okay, so Paul's warning, but each one must be careful how he builds No, so on the foundation that si- he's laid. Si Pablo nagpasidaan siya nga ang matag usa kinahanglan nga mahimong mainampingon ug mabinantayon sa kung unsang pamaagi siya nagtukod ibabaw ni ana nga pundasyon. Okay, verse 11. Sa 11. For no other foundation can anyone lay that which is already laid, which is Jesus Christ the Messiah, the Anointed One. Jesus is called the cornerstone. No tungod kay wala na ilain pang pundasyon nga ikapahimutang gawas lamang sa kung unsa ang gipahimutang na nga mao si Jesucristo ang Mesiyas kay si Jesus ang batong pamag-ang. Do you know what the cornerstone of a building is? Nakabalo ba taon sa nang batong pamag-ang kung magtukod ta og building? Okay, anytime you're going to build a building, the first thing that goes down is the cornerstone. No matag higayon nga magtukod gani og building ang pinakauna gyud nga ibutang mao gyud ang batong pamag-ang. Everything is built off of the cornerstone. No kay ang tanan kinahanglan nga itukod subay ni ana nga batong pamag-ang. If the cornerstone is not laid perfectly, none of the building will be perfect. No kay kung ang batong pamag-ang dili siya mapahimutang nga insakto, ang building dili po na siya insakto. And the cornerstone is Jesus Christ and nothing less. Ug ang batong pamag-ang igsoon mao si Jesucristo ug wala na ilain pa. And many of the church, much of the church today is disobedient to the Word of God, what the cornerstone says, and what foundation's been laid through the Word of God. No, ug daghan gyud kaayo gihapon sa lawas si Kristo sa simbahan. Ang masinupakon rebelyoso sa batong pamag-ang ug sa kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo ug sa pundasyon nga gipahimutang diha sa batong pamag-ang. Now, Igsoon, listen to this because this instructions for every one of us. No, paminawan niyong tarong igsoon tungod kay kini nga sugo para ni natong tanan. Verse 12, it says, but if anyone, Apan kun si kinsa, you see that? si bisan kinsa. Anyone. No, makita nimo diha, si bisan kinsa. Okay? You have to understand when Paul says anyone, he means anyone. Any Christian, every Christian. No, so pag moingon gani ta sa Bible kung basta gani moingon na si Pablo og si bisan kinsa meaning tanang Kristohanon gyud ni. If anyone builds upon the foundation, whether it be with gold, silver, or precious stones, or wood, hay, and straw. No? Apan kung si bisan kinsa nga magtukod ibabaw sa pundasyon, bulawan man, plata o mamahaling bato o dili ga mga kahoy, dagami o uhot. So, Igsoon, you have to ask yourself, what are you building your Christian life upon? No, so kinahanglan tagsa-tagsa ta magsusi ug mangutana ta sa tong kaugalingon. Unsa man ang mga materyales
nga akong gigamit sa pagtukod sa akong pagkakristohanon. If you go to Matthew chapter 7, it warns about building on sand. Kung imong basahon ang Mateo igsoon, diha sa 7, naghisgot na siya mahitungod, naghisgot po siya diha sa pagtukod diha sa balas. Are you building on gold, silver, costly stones? Are you building on the Word of God? Or are you building on the world of men, wood, hay, or straw? No, so unsa man ang imong gigamit nga material sa pagtukod igsoon? Kuan ba kanang bulawan ba, plata o mamahaling bato nga mausubay sa pulong sa Ginoo? Nagtukod ba ka, meaning nagmasinugtanon ba ka sa pulong sa Ginoo? Mo ba niyang imong gigamit sa pagtukod sa imong pagkakristohanon? Or nangalagad ka nga subay sa sumbanan niining kalibutan nga mao ang gitawag nga kahoy, uhot ug dagami? Nisubay na lang ba ka sa kalibutan? See, like Maan said, the choice is ours. Sama, How are we going to build? sama It's sa up to gingon us. ni, It's our decision. sama sa gingon ni Pastor Ramaan igsoon, naagyud nato ang pagpili. Ang pagtukod nimo sa imong pagkakristohano, naagyud nimo ikaw magbuot. Diba? Diba tinuod igsoon? Okay, so listen to this. Verse 13. The work of each one, each and every one of us on Judgment Day, we're going to stand before the Lord. Every single one of us, no one can escape it. And He's going to want to know, what did you build on? No, so, natawag so, nga, niana nga pulong nagingon nga, ang buhat, or ang binuhatan sa matag usa, buot pasabot, naay adlaw nga gitakda ang Ginoo igsoon, nga tagsa-tagsa nato nga naa diri karon. Mga tubang ta sa hukmanan sa Ginoo, walay makaikyas. Di ka kaikyas, di ka pwede mo yung, Lord, sa likod man ko naglingkod, or Lord, dire man gusto nga to nga, Lord, dili ko iapela ng judgment. Dili pwede igsoon. Kitang tanan, mga tubang at tubangan sa Ginoo pagahukman sa atong mga gibuhat. Mo nang pangutano niya unsa may imong gigamit nga material sa imong pagtukod. So the work of each one will become plainly, openly known, shown for what it is, for the day of Christ, the judgment day, will disclose and declare it, because it will be revealed with fire, and the fire will test and critically appraise the character and the worth of the work of each person has done. Ug ang buhat sa matag usa mahimong dayag ug klaro mahibaluan ug mapadayag sa kung unsa gayud kini tungod kay sa adlaw ni Kristo, meaning sa adlaw sa paghukom, mapadayag ug pasibya kini tungod kay mapadayag kini pinaagi sa kalayo ug ang kalayo maoy mo suta og muhatag og bili sa karakter og sa bili sa buhat sa matag usa ka tawo nga gibuhat. See, what I want you to understand here, every one of us is required to have a work. No, so ang ginapasabot diay sa Ginoo diri igsoon nga matag usa ka Kristohanon, pangitaan di ikaw buhat. In churches who don't build the foundation properly, pastor-led only churches, no one is required to do anything except show up to church. Oh. Sa simbahan igsoon, nga wala gitukod ang insakto nga pundasyon, nga diin nga ang pastor lang ang magbuhat sa tanan, dili gyud na tudluan ang mga tawo nga naa kay responsibilidad sa gingarihan sa Ginoo, naa kay dapat nga buhaton gawas lang sa paglingkod diha sa lingkuranan. All that's expected, you come to church and pay your tithe. Don't forget your tithe. No, kaya ang Thank kasagaran, you for your tithe, ma'am. sa kasagaran ng mga simbahan, dili katagaan og assignment. Wala kay buluhaton. O ingon ra sila, basta importante igsoon, dasig lang gyud. Di dasig, no? Pero wag gibuhat para sa gingarihan sa Ginoo. Simba lang, dahil importante kay mohatag kasi mo kanapulo. But Ikson, in the kingdom of God, in the Word of God, every Christian has responsibility and will be judged on Judgment Day for your work. Amen. What did you do with the grace God gave you? No? Pero sa gingarihan dahil sa Ginoo, dili ing ana ang patakaran. Ang pamaagi dahil sa Ginoo igsoon, paninglan ka. Kato imong nilingkod-lingkod kada Domingo, nagunsa man ka ato. Pangutanon ka sa Ginoo unsa man natay bunga ana. No, na ba kay gibuhat para sa gingarihan sa Ginoo, igura ka miyembro sa 4-piece. Ungko paminaw pasinaw pa uli. Oh, I played the drums. I played guitar.
Is that the work I'm talking about? No, so moingon ta sa Ginoo, Lord, drummer man ko sa simbahan, Lord, gitarista bi ako. Mo ba na ang buhat nga atong gihisgutan? Am I talking about being the pastor and preaching? Hello? No? So, mahitungod ba ni sa pastor nga mo'y nagwali? Is that what I'm talking about? Mao ba na ang atong gihisgutan? No. Dili. No. It's how we built our work. What foundation did we build it on? No, so ang Ginoo di ay igsoon, wala siya naglantaw unsa imong gibuhat. Ang pangutana, unsa ang imong gigamit nga material sa pagbuhat ana. She's talking about the character. No? Naghisgot siya sa atong karakter, sa atong batasan, sa atong kinaiya, sa atong kasing-kasing. God does not care about our titles, Igsoon. Okay, He cares about our character, our integrity. Hallelujah. What kind of lifestyle do we live? No, kaya ang Ginoo igsoon, wa siya'y labot kung unsa imong titulo sa simbahan. Wa siya'y labot kung unsa man ka part ba ka sa board, naa ba ka sa council, pastor ba ka, leader ba ka. Wa siya'y ana igsoon. Ang iya ang ginalantaw, unsa may sulod sa imong kasing-kasing. Naa ba kay batasan, makasaligan ba ka sa imong pagdrum, sa imong pagtugtog, no? Nasubay ba na siya sa imong kinaiya Lunes taman Sabado? Are we doing our part to build the church, to build the body of Christ together? Are we doing our part? No? Gibuhat ba nato ang atong parte sa pagtukod sa lawas ni Kristo igsoon? Or are we just going to church? Or igo ra ba gyud ta nga manimbahay? Or only we go to church to do what I like? Or- I only do igo ra ba ta? what I want to do, what I like, my favorite part. Kana. And then I don't want to do nothing else. No? Ingana ba itong batasan igsoon? Sa itong pagpangalagad, ako mo simbalan jud ko kay drummer man ko, ni gitarista man ko, dayon MC man ko, then pagkahumanana, wala na ko labot sa uban. Di na ko ganahan mabuhat sa uban pang mga buluhaton. Importante nakatugtog ko, okay na to. So does not the Bible say that we were bought with a price? Our life is not our own. We belong to Christ. No? Dili ba ang Biblia po nagtudlo sa ato ay igsoon nga gilukat na ka, gipalit na ka. Dili na ikaw ang tag-iya sa imong kaugalingong kinabuhi. Naanay na nag-iya nimo kay ang ganti, ang bayad, ang kantidad nga pagbayad sa imo bililhong dugo ni Hesukristo. Okay, verse 14. Sa 14, If the work which any person has built on this foundation, any product of his efforts, whatever, survives this test, he will get his reward. o kung ang bisan kung ang gibuhat sa bisan kinsa nga tawo nga nagtukod ni ini nga pundasyon, ang bisan unsang produkto sa iyang pagpaningkamot, makalatas ni ini nga pagsulay, but pasabot katong kalayo kay sulayon man ang atong mga gibuhat, makadawat siya sa iyang ganti. Hey, did you bring enough of those? Did you bring enough of those suckers for everyone? Lollipop? You got lollipops. If you're not going to share with everyone, don't bring them. Oh, o magdala daw mong lollipop or snack That's not polite. para sa tanan. Nga ang tanan maka ha? Kakiyot. We were in a church in Cabawi in Bukidnon. We were doing a conference there, and that church hands out snacks to everyone during the meeting. Bitaw. Kuyaw. Dito sa Kibawi, sa Bukidnon. Merienda to everyone. Nangato may Bukidnon, mga 2 ka semana naman guro ang milabay. Kanang dayon dito sa Kibawi kay samtang nagwali mi, tingala mi ni daddy kay manghatag sila snack samtang nagsimba. Manghatag sila. Para gid sa tanan, di ba? Si daddy magingon diri nga mag-snack ka diha dapat para sa tanan. So dito gid namo nakita nga ay ang tanan gyud naka-snack. Samtang gasimba. But that's a great idea. Then no one gets to leave or take a break. Bitaw. We all just stay together and eat our snacks together. Kung giganahan siya sa ingato nga idea, kaya na siya, ka na may maayo, kaya di na kinahanglan nga mag-break. Okay, ang tanan, makakaon naman. Okay, so are you seeing the picture here that I'm painting for you? So makita ba nato igsoon, ang hulagway nga ato ang gusto nga makita dire? So verse 15, but if any person's work is burned up under the test, he will suffer loss of it all, losing his reward, though he himself will be saved, but only as one who passed through the fire. Apan ang bisan kinsa nga
tawo ug ang iyang binuhat kung ang matag buhat sa tawo masunog ilalom niini nga pagsulay but pasabot kung ipaagi man og kalayo ang atong mga binuhatan maganto siya sa kawaladon niining tanan mawala ang iyang ganti apan siya mismo maluwas apan sama lamang sa usa ka tawo nga nakalatas gikan sa kalayo. So in the kingdom of God, what you do with the grace He gave you, it matters to the Lord. So, bot pa sa butigsoon, sa gingharian dahil sa Ginoo, kung giunsa nato ang grasya o gasa nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato, importante na sa Ginoo. See, in man-made religious traditional church, No, sa usa ka sa simbahan nga relihiyoso, tradisyonal ug binuhat lamang sa tawo, we're not taught what our responsibility is, and we're taught only the pastor and the leaders, they do everything. You just show up and pay your tithe. No, so sa usa ka relihiyoso nga tradisyonal nga binuhat lamang sa tawo nga relihiyon igsoon nga simbahan, dili gyud ka matudloan nga naa kay responsibilidad isip ka Kristohanon. Ang kanunay gyud nga itudloan na basta mga brad, mga sis, dasig lang, simba lang gyud madomingo then ayan ninyo kalimti ang inyong tithes. But the reality, the truth, the hard truth of the Word of God in the kingdom of God is every Christian is responsible to do their part to help build the kingdom of God. Amen. Apan igsoon ang gahi nga kamatuoran nga ginatudlo sa Biblia sa atoa. Nga pag ikaw gani nagila kasi mong kaugalingong gitawag nimo imong kaugalingong nga Kristohanon, nagpasabot na siya nga naa kay responsibilidad nga dapat nimong pasanon para sa pagtukod sa pagpalapnag sa gingharian sa Ginoo. Are you understanding, Igsoon? Nasabtan ba nato igsoon? Okay, because we should not just go to church. No, kay dili di ay ni siya mahitungod sa pagsimba lang. We should be the church. Dapat ikaw ang simbahan. Mahimo kang iglesia. There are whole cities, there's people, our neighbors are dying, going to hell. We live next to Christians who never tell them about Jesus. Diba, lantawan ninyo igsoon, diri sa tibuok Plaridel, or diri lang sa barangay Katipunan, daghan kaayo tang mga silingan nga adlaw-adlaw mamatay, muadtog impyerno, pero matinga ka nga wato sila nakaila sa Ginoo kay nga naman. Ang iyang silingan, kauban sa trabaho, classmate niya, parente niya ang Kristohanon, why tingog-tingog may tungod sa iyang Kristo. So we're supposed to be baptized in the Holy Spirit in fire and spread the gospel of the kingdom of God all over our city. Amen. Diba dapat nga mabautismohan ta, mahumol ta diha sa gahom ug sa kalayo sa balaang espiritu nga di ka kapugong sa imong kaugalingon nga ako yung ipaambit ang akong kaluwasan nga nabutungan pinaagi sa akong pagtuo dito kang Kristo. And Ixon, if we're not willing to do our part, we're disobedient to what the Bible teaches us. So kung kita igsoon dili ta magmasinugtanon sa pagbuhat sa tuang parte, rebelyoso ta, masinupakon ta, muratag mga abusayap atubangan sa Ginoo. Every member of the church should know their gifts, understand why God gives the gifts, and how to use their gifts. Every member of the church should know how to win souls. Amen. Matag usa nato igsoon, matag miyembro sa lawas ni Kristo. Kinahanglan nga masayod nga naa siya'y gasa, unsaon paggamit ana nga gasa, o gamito na siya sa pagkabig sa mga kalag. Buot pa sa butigsoon, dili trabaho ni Pastora Daphne ug sa inyo ang mga leader nga mga big ug kalag lang. Dili lang sila ang mga big ug kalag. Kitang tanan mga big ta ug kalag. So if everyone in the body of Christ was equipped and fully matured and using their gifts to build the kingdom of God, how would that impact Plaridel? No? Inuktuki, pamalandungi gani igsoon. Kung kitang tanan nasayod ta nga naa day koy gasa, dayon gamito nako ni ako ang gasa kay nasangkapan man ko nga mogamit ani ako ang gasa, unsa gahang epekto ani sa Plaridel? What do you think, Igsoon? No? Would that be a good thing? Maayo ga? Kung kitang tanan nagamit sa ato ang gasa para pagkabig ug kalag. I'm telling you the truth, Igsoon. No, kamaturan ni ang among gisulti sa imo igsoon.
Maybe not what you're used to, but if you read the Word of God, if you study the Word of God, if you develop intimacy, you'll understand what I'm telling you is No, the tingali, truth. Igsoon, wala ka na ana dani nga mensahe, pero kung mag-ugmad ka o pakigrelasyon sa Ginoo, kung basahon lang yun mo imong Biblia, makita nimo nga, ay, sakto jud ay di yun ay tubuang tong Amerikano, katong pango nga, Pilipino nga, nagkuan. Sakto gyud sila. No? I don't want you to be ignorant about the truth, No? Igsoon. Kay dili mi ganahan Igsoon nga mahimot ang ignorante ba sa kamatuoran. Okay, so all that to get back to the book, Host the Holy Spirit, because I don't think there's anything more important for each one of you to learn how to develop your own relationship with the Lord. No, so kanang tanan Igsoon, kay importante babuhat lang na nato kung mubalik ta ani nga libro unsaon nato nga mahimot ang suod nga sa pakighigala diha sa Ginoo kay di gyud na nato matuman, di na nato mabuhat, di ta makabaton og kasing-kasing parana kung wala tay pakigrelasyon or wala tay pakighigala sa balang espiritu. So I gave your church copies of these books, but there's not enough for everyone. If you want a copy, if you want to learn, all you have to do is send an email, and we'll be happy to send you a free PDF. That's just for you. So naghatag mi sa inyo nga church ani nga libro, physical copy gyud printed, pero kabalo mi nga dili gyud maapod sa tanan. So katong wala ani nga physical nga copy, pwede mo mag-chat sa Greater Works Healing nga Facebook. Ihatag ang inyong email kay malipayon mi nga Mark at greaterworkshealing.com. Ang email ni Daddy kay Mark MARK at greaterworkshealing.com. So pwede mo mag-email diha, pwede mo maingon, Dad, give me a copy of or send me a copy of that book, Host the Holy Ghost. Mark at greaterworkshealing.com. Small letters na In tanan. your own language. Oh. Sa inyo ang pwede. And if you want it in English, we'll give it to you in English. Kung ganahan mo nga Bisaya or English pud nga copy ani, pwede po may magpasa ninyo og English. If you want it in English Bisaya, we'll give you English Bisaya. O ganahan, Whatever you request. Oh, kung unsa inyong request, kung ganahan mo English Bisaya nga libro, pwede English lang, pwede Cebuano lang, pwede. Okay. So, if you have a book, turn to page 10. So kung naamoy libro, diha ta sa page 10. If you forgot your book, you're backsliding already today. My wife forgot her book. Me too, I forgot. He forgot his book. That's okay, because last time I went to my church and was going to teach on it, I forgot my book. I had to use his book. Bitaw, siya po nakalimot. Grace Amen. be upon us all. Amen. So kung nakalimot ka sa imong libro, nabiyaan mo sa inyong balay, grasya sa imo ah. Okay, chapter 1. Kapitulo 1, ang kalapati, mikanoog. Ang pag-abot sa balaang espiritu. Okay. Ang kalibotan, hawang ug walay historya. Hitsura. Historya. Hitsura. Hitsura. Oh yes. Excuse me. Ang kadagatan, gitabonan sa kanitnit. Ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Okay. So, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. I'm going to go ahead and have you read this, and I will comment or not. Okay. I So think we did that last time, right? Yeah. Yeah, okay. Page 10. Niini Ay, na lahi man din mo ano? kapitulo. Sakto, page ka na. Kana. Lahi man din mo ano? That's a different... You have English and Cebuano? no, Cebuano only, no? Okay, should be page 10. That's the format of Pastor Vlad. The one that they okay. formatted Sorry about already. Sige, so It's basahan na to. my son's fault. No, not me. I'm not the one who found that. Sige, basahan na to ang unang nga paragraph. Niini nga kapitulo, gusto kong magbutang og lig-on nga pundasyon alang sa relasyon uban sa balaang espiritu. Kini nga pundasyon mao si Jesus. Ang balaang espiritu ang mutukod sa tanan ibabaw niini nga pundasyon. Sa dili pa ka magkaton unsaon pagbaton og relasyon sa balaang espiritu, kinahanglan nga may tinuod ka nga relasyon kang Hesukristo
isip nga imong personal nga manluluwas. Dili paigo ang gamay o relihiyosong pag-ilalamang kang Jesus. Sa diha nga si Jesus mahimo nga imong pundasyon, magsugod ka sa imong maaghaton nga panaw uban ng Espiritu Santo. Kasabot? Amen. You see that? This is what I've been saying in my pre-message. No, so mao ni siya ang among gipasabot ganiha sa una nato nga sa introduction ganiha. So a minimal religious acquaintance with Jesus is not sufficient. Oh. No, so dili gyud igo igsoon ang relihiyoso or jutay nga pag-ila sa Ginoo. So, Dili pwede nga moingon na ta nga nakaila man ko mahitungod sa Ginoo. Pero kanang wala gyud kay suod nga pag-ila ba nga makaingon jud ka nga nakaila jud ko. Close good me, ano ba? So in my honest opinion, Ikso, 9 out of 10 Christians have insufficient relationship with Jesus Christ, and no matter what our titles is. No, sa opinion, sa matinud-anon nga opinion ni Daddy, 9 sa 10 ka, siyam sa 10 ka mga Kristohanon, bisag unsa pay ato ang titulo, unsa pay tawag nato igsoon, makaingon gyud siya nga siyam sa 10 ka mga Kristohanon na dili gyud paigo ang ilaang relasyon or dili pagyud ing ana kalalom ang ilaang pag-ila sa Ginoo. And to be clear and to be honest with you, I feel my own relationship. I have so much more to learn. I feel like a bata. No, so I'm not better than you. correct. No, so bisan pag nagsulti mi og ingani igsoon sa among kaugalingon, bisan gani siya sa iyang kaugalingon, iyag yung giila ug nakita niya sa iyang kaugalingon nga sa iyang pakigrelasyon sa Ginoo, mura ra gyud gyapon siya bata, mura gyapon puyaba. I have some understanding. Wala, man siya pagpanabot. And I've been teaching about intimacy for many years, and sometimes I feel like a hypocrite. I'm teaching on intimacy, and I myself. Bitaw, tinuod jud na, no? No, so sa iyang kaugalingon ba bisan pa man sa taas nga panuigon nga siya nagtudlo may tungod sa pagbaton og pakikigala or suod nga pakigrelasyon sa Ginoo, naa gyapon mga panahon nga mabati niya mura ba kung tigpakaron ingnon ani oy kay nagisgot ko og pakigrelasyon sa Ginoo pero ako po naglisod sa akong pakigrelasyon sa Ginoo. Namoy nga nga mga panahon? Yes. But we each our own responsibility for what we're learning, Igsoon. Correct. Apan igsoon, responsable ta, natay responsibilidad sa atong mga gipangkatunan. Amen? Okay, sinod. Iputang tana gusto. Ibutang ta nga gusto nako magtinguha sa pagpakigigala sa presidente sa Estados Unidos. Dili igo ang hugot nga tinguha nga maangkon kana nga pakigigala kaniya. Mahimo kong magpagutom, mo protesta o mobarog atubangan sa White House nga may paglaom nga mapansin ko niya. Makapadala ko kaniya og daghang mga sulat ug mga email ug magsigi og sunod-sunod sa iyang mataglihok. Apan kanang tanan posibleng mo resulta sa pagdakop kanako ug dili mo resulta sa pakikigala kaniya. Bisan pa man ang anak sa presidente dili na kinahanglan nga buhaton ang bisan unsa niini. Ang iyang amahan ang magsugod sa pakigrelasyon base sa kamatuoran nga siya iyang anak. Ang koneksyon sa pagkaparyente sa presidente sa iyang anak mao ang nagpahimutang sa pundasyon aron nga may suod nga relasyon ang anak kaniya. Amen. So, Amahan has already initiated this relationship. Everyone here, you're invited into this intimate relationship with Amahan and with Jesus Cristo. He's already initiated it. You're already invited. Jesus said, "Come to me, all you are heavy laden, and I will give you rest." Amen. No, so, ang atong amahan sa langit, igsoon, ang atong langit ng amahan, siya yun ang nagsugod ani nga pakigrelasyon. Dili kita. No? Siya mismo ang amahan mo nang iyang gipadala si Jesus diri sa kalibutan aron nga kita makabaton pod og suod nga pakigigala sa iyang anak nga gipadala nga mao si Jesucristo. So siya mo'y nagbuhat og pamaagi nga makabaton ta og abli bukas nga pakigrelasyon diha sa Ginoo. So nagingon si Jesus nga duol kamo kanako kamong tanan nga mga gipangkapuyan o gipangbugatan. Ug tagaan ko kamo og kapahulayan. Okay, so no, tuguti ko na isulti. Tuguti ko nga isulti kini sa laing paagi. Ang koneksyon sa pakikigala sa balaang espiritu nga gibatonan niya diha kanimo mao ang pundasyon sa imong relasyon kaniya. Nahibulong ka ba nga anong gusto sa balaang espiritu nga magbaton og relasyon kanimo? Tungod ba sa imong pagampo
pagpuasa o mga pagsakripisyo? Tungod ba kay ikaw nag-ebanghelyo o tungod kay anaa ka sa full-time nga buluhaton? Dili gayud. Ang pakigrelasyon sa balaang espiritu diha kanimo nakabase kang Hesus. Dili sa imong kagutom, pagpaubos o pagkabalaan. Si Jesus ang pundasyon sa pakigrelasyon sa espiritu kanimo. Amen. Okay, so Jesus is already, if Jesus is living in your heart, the foundation's already living in you, inviting you into this intimacy with Him. Amen. So, buot pa sa butigsoon, kung gidawat na nato si Jesus sa atong kinabuhi, nagpuyo na si Jesus sa atong kasing-kasing, naa na kay pundasyon nga pwede na gyud ka makigrelasyon ni Holy Spirit. Okay, sunod, sa wala pa kita. Sa wala pa kita maluwas, ang balahang espiritu nag-uban ka nato. Naninguha nga ipadayag si Jesus ka nato. Apan ang balahang espiritu magsugod sa iyang pagpamuhat, dinhi ka nato, human lamang sa pagdawat nato ni Jesus. Mianhi siya aron sa pagpuyo sa atong kinasuluran, aron sa pagpalambo sa Dios nung kinaiya. Ginahimo kita niya nga mas mahisama kang Jesus, ug nagatudlo ka nato sa mga dalan sa matarong nga pagkinabuhi. Oo, kining tanan, nagsugod kang Jesus, ang kahayag, ang pulong sa Dios. So it all starts with Jesus, igsoon. So magsugod yun ang pakigrelasyon ni Holy Spirit diha kang Jesus. If you're here today and you're not sure you're born again, at the end of the service, come and talk to us. We'll be happy to help you. Amen. So kung naa ka diri karon igsoon, then dili ka sigurado kung luwas na bagyog ka, meaning dili ka sigurado kung naa na bagyog kay relasyon kang Jesus. Kung dili ka sigurado nga gidawat o giilanan nimo si Jesus, isip nga imong Dios ug maluluwas, pagkahuman ani nga panimbahon, pwede ka moduol na mo, dayon pwede ka makigsulti namo mahitungod niini. We'll pray with you, igsoon. Dayon pwede mi magampo uban kanimo. Okay ra? Okay ba? Okay, sunod, sa panahon ni Jesus. Sa panahon ni Jesus, sa panahon sa kasaulugan sa mga tabernakulo, usa ka pari ang magdala og bulawan nga sudlanan ngadto sa linaw sa Siloam, sayo matag buntag ug punon kini sa tinaw nga tubig gikan sa tubod. Iya kining ibalik sa altar uban sa mga tingog sa malipayong singgit sa pagdaig ug pagdaig gikan sa mga tawo. Ang panon sa katawhan maglitok og espesyal nga pag-ampo gikan sa basahon sa mga salmo, samtang ang limpyo nga tubig gibubo sa kasadpan nga bahin sa halaran. Kini nga ritual maoy usa ka paghandom sa tubig nga gikan sa Dios pinaagi sa bato alang sa mga anak sa Israel sa panahon sa ilang paglatagaw sa kamingawan. Amen. Okay, sunod. Ang makapaikag. Kapaikag. Yes. Ang makapaikag kay kining ritual sublion sulod lamang sa 7 ka adlaw apan dili himuon sa ikawalong adlaw nga mao ang katapusang adlaw sa pista. Sa katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang adlaw nga si Jesus misinggit. Kung adunay bisan kinsa giuhaw, umari siya kanako mo inom. Juan 7:37 taman sa 38. Niadtong adlaw sa dihang walay tubig nga gidala gikan sa linaw sa Siloam, si Jesus mismo ang nitanyag sa mga suba sa buhi nga tubig ngadto sa katawhan. See, so every one of us already has the fullness of Jesus Christ living in us. We already have the rivers of living water living inside of us. We just have to learn how to cooperate with Him. Amen. No, sumatag usa nato nga nidawat kang Jesus igsuon, nagpuyo na sa atong kinasuluran ang mga suba sa buhing tubig. Apan kinahanglan lamang nga makatunta kung saon nga makigtinabangay sa Ginoo nga magamit nato na ang suba sa buhing tubig sa atong kinasuluran. So the invitation is there. If anyone thirsts, let him come to me and drink. No, so na ang imbitasyon. Si bisan kinsa nga giuhaw, paduula kanako ug paimna. Okay, sunod. Nagsulti siya mahitungod sa Espiritu nga siya nga magatuo kaniya makadawat. Kay ang Espiritu Santo wala pagihatag kay si Jesus wala pa mahimaya. Juan 7:39. Ug hangtod karon si Jesus nagsaad kanato og mga suba sa tubig nga buhi dili bag-ong relihiyon. God wants you to have living water, not religion, igsoon. Amen. No, so ang gusto sa Ginoo igsoon kay makabaton ta og buhi nga tubig suba, mga suba sa buhing tubig, dili lamang relihiyon. For me, there's nothing more exciting than living for Jesus. Amen. No, wala na mas makapa-excite pa igsoon sa imong kinabuhi, gawas lamang sa pagkinabuhi alang kang Jesus.